Praise the Lord. Bigyan nga po natin ng mga lakas na clamoring ang ating Panginoon. Hallelujah. And let's come to the Lord in prayer right now. Let's welcome the Spirit of the Lord residing in us. Oh, Holy God, we worship you. We magnify your name, O God. Because you are worthy, O Lord, of our worship, of our praise. You are worthy, Lord, to be adored. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong isang taon ng 2025. At ngayon, 2026, sa unang Sunday na ito, Panginoon, unang Sunday ng taon ito, wala po kaming ibang inaangan, kundi kayo, Panginoon, ay sambahin at papurihan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang puso na handang makinig at sumunod po sa inyo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, na kung saan ay nag-aangat, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, na relationship at pagkakilala po sa inyo. Lord, bigyan mo pagpalain ang pananambahan ito, Panginoon, habang kami umaawit, naglilingkod, binabati ang isa't isa, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay narito sa iyong presensya, madama namin, Panginoon, ang iyong pagkilos. Panginoon, kung meron po may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan. Hayaan mo, Lord, na ang miracle mo ay mag-flow this morning, O God, sa buhay ng bawat isa. Kung meron pa may mga pinagdadaanan sa kanilang relationship, meron pa mga pinagdadaanan sa kanilang finances, O God, kung meron pa mga pinagdadaanan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, meron pa silang pinagdadaanan, Panginoon, personal, Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, ay mag-usap sa kanila sa oras na ito dahil sila ay nasa tamang lugar, Panginoon. Ito, Panginoon, ang lugar ng iyong presensya, Panginoon. At tunay po na kapag kami ay nasa presensya mo, Panginoon, wala pong katulad, Panginoon. So, Lord, let your Spirit flow in the midst of us, O God. As we worship, God, habang tinataas namin, Panginoon, na aming piling sa inyo, patuloy kang mag-usap sa amin. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, tataas ka namin. Walang iba, Panginoon, kami itadakilang pangalan, Panginoon. Walang ibang dadakilaing pangalan, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ito ang aming samang dalangin. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Hallelujah! Dadalhin ang song this morning. Are you ready to worship the Lord? Handa na po ba mga kamay? Handa na po ba mga paa para umita? Handa po ba katabi mo? Handa ka na ba? Handa pa po ba tayo magbigay ng bagong papuri sa Diyos ngayong bagong taon? Amen! Are we ready to praise the Lord? Happy New Year po sa inyo mga kapatid. And ito po yung bagong taon na kung saan makakasama na naman natin si Lord sa journey ng ating Christian life. Are we excited sa mga gagawin ng Panginoon sa atin? Amen! Alam ko mga kapatid, ng mga nakaraan at ng mga nakaraan pa, maraming ups and downs. But God is faithful into your life. Ganyan kabuti ang Panginoon sa inyo dahil nandito tayo lahat. Amen? And there is no other name na dapat nating papurihan kundi ang pangalan lamang ng Panginoon. Amen? So, kaya habang tayo nandito, magpuri tayo sa Panginoon. Let's give our best because God is faithful and He is merciful. He is our loving Father. Amen? So, ano pang hinihintay natin? Magpuri tayo sa Panginoon. Come on, let's sing. Praise the name.
Are we all blessed? Praise God. Alam niyo, isa yun sa napakagandang gawin eh. Kahit anong mood na meron tayo, the best thing to do is to worship God. Because He deserves it all. That's why, let's continue to praise Him. And dapat bilang isang Kristiyano, walang makakapigil sa atin. Walang makakapigil sa atin in any situation. Isa lang ang maging response natin sa problema, sa blessings, sa trials, marami pang iba. Dapat isa lang ang response natin, ito yung magpuri sa Panginoon. Isa yung pinakamasarap gawin. To worship the King of Kings and Lord of Lords. Come on, let's sing. And now I'm ready
miracle is coming this 2026. Let's claim it. Let's sing. Your presence is an open door. Let's welcome the Lord. We want you, Lord, like never before. Come on, sing. Your presence is an open door. We come now, Lord, like never before. Come on, church, let's claim the victory this year. Let's claim the blessings of God this year. Let's claim His mercy and goodness. Let's claim the miracle. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, making a promise and it won't stop now. Come on, church, let's sing. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, making a promise and it won't stop now. Sing it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, making a promise and it won't stop now. Come on, sing it. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, making a promise and it won't stop now. Won't stop Lumapit tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord God, thank you for your goodness and mercy, Panginoon. Thank you, Lord God, for your consistency, Panginoon. Napaka-consistent mo sa aming buhay, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. And Lord God, kami po ay naniniwala na bagamat marami kami pinagdaanan itong mga nakaraang taon, alam namin, Panginoon, na kung gaano ka naging tapat noon. Hanggang ngayong taon, Lord God, ng bagong taon, Lord, magiging tapat ka sa amin, Panginoon. And Lord God, nandito kami to praise your name. Dahil ito po yung pinakamasarap gawin para sa inyo. Because you deserve all this, Panginoon. You deserve all the praises and glory, Panginoon. At ibinabalik namin lahat sa iyo na ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for your love, for your goodness, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, Lord God, sa mga blessings na inyong binibigay, Panginoon. Even though, Lord God, we are undeserving, Panginoon. Thank you, Lord God, for your mercy and grace. We love you, Lord. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa sandali po ito mga kapatid, tayo po ay dadaan po sa ating pong pagtanggap sa mga lahapunan. Sa taon po ito ng 2026, ito po ang ating kawanahang pagsasama-sama upang mag-isa po sa Panginoon sa paggunita po sa banal na hapunan na ating pong ginugunita ang naging kadakilaan ng ating Amang Diyos na para sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal isinugo po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan, igawad sa ating na mapatawaran at tayo po ay kanyang linisin upang maging karapat-dapat po tayong tumawag sa kanya na Ama. Ayan sa umaga po ito, muli ay inaanyayahan po kayo na suriin po ang inyong mga sarili na kung tayo po ay nakagawa ng mga pagkamasala sa mga araw na dumaan sa ating buhay, tayo po ay sama-samang hihingi yun ng kapatawaran sa ating Panginoon
upang tayo po sa ganong paraan ay maging karapat-dapat tumanggap ng banal na hapunan na ang sinisimbolo po ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo po lahat ay umuko at tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Sa isang pang pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa inyong iglesia, Panginoon. Kami ngayon ay biniyayaan mo ng buhay at kalakasan. Lahat ng pagpapala na aming kinakailangan ay inyo po pinagkaloob sa amin. At sa umagang nga po ito, Panginoon, kami po ay naririto. Sama-sama po namin alalahanin ang iyong dakila at busilak na pag-ibig sa pamagitan ng iyong pagsusugo sa iyong buktong nanak upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Kami patawarin at ipagkaloob sa amin ang natatanging regalo, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal na bagamat kami ay hindi karapat-dapat, kami yung inibig, Panginoon. Kami yung tinatawag. At kami yung niligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan nararapat para sa amin. At ito, Panginoon, ay nagkaroon ng kaganapan dahil sa pagsusugo mo sa iyong anak, Panginoon. Na inako lahat ng pahirap, sakit, parusa na nararapat para sa amin, ay inako na yung buktong nanak, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na walang makakagawa po dito kundi ikaw lamang, Ama. Kaya, Panginoon, sa umaga po ito, kami po'y sama-samang humihiling sa iyo, dumadalangin na kami po ay yung patawarin sa lahat ng uri ng pagkakamali at pagkakasala na maaaring nagawa namin, sinasadya man o hindi, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Ama, at nawain kami yung linisin sa mga sandaling ito upang maging karapat-dapat tumanggap po ng iyong pagpapala. Muli, Ama, sama-sama po namin ibinabalik sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pong pakinggan at tungayan ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos. Ika-14 na kabanata, talatang 22 hanggang sa mga sumusunod, narito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ang tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-perso ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabububos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Nawa po lahat ay napagpala sa ating pong pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At pagalatan sa ating mga puso sapagkat sa oras na ito tayo na naman po ay dadabo sa pagbibigay. Amen po ba? At alam ko po ang bawat sa atin ay ito yung nais ng ating nais ng bawat sa atin na tayo ay makapagbigay kaysa tayo ang binibigyan. Amen po ba? Amen. Alam niyo po meron isang kwento ng dalawang klaseng tao. Ito po ay nasa banal na kasulatan. Kung kilala niyo po si Elias, malamang kilala niyo po ito. Sa unang Ari chapter 17 verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Sabi ng ating Panginoon Diyos, sabi na Elias, pumunta ka doon sa lugar na ito at ako ay mayroon akong isang babaeng balo na magpapakain sa iyo.
So si Elias ay pumunta doon sa lugar na yun. Pagdating niya doon, nakita niya yung isang babaeng balo na ito ay namumulog ng panggatong para sa kanilang hapunan. So makikita po natin, si Elias ay inutusan ng ating Panginoon Diyos para pumunta doon sa isang lugar na kung saan siya ay pakakainin. Alam niyo po ba yung panahon na yun? Ito yung panahon na hindi umulan at talagang tagtong. Pero inutusan si Elias doon sa babae na ang babaeng yun pagkain yung huling hapunan. Napakahirap sumunod sa ganung bagay, no? Na ikaw ay pupunta doon at makikikain ka. Kasi alam mo, pag ikaw ay inutusan, ikaw inutusan na pupunta ka doon kasi mayroong pagkain, iniisip mo bubig. O kaya yung magpapakain sa'yo ay mayaman. O kaya ito ay masabi natin may handaan. Kung alam niyo yung pinuntahan ni Elias ay huling hapunan na niya. Huling hapunan na ng babae. Pero si Elias ay sumunod pa rin. At yung babae, bagamat huling hapunan niya, nung sinabi sa kanya ni Elias na pahingi ako ng tubig. Ang ginawa ng babae, alam niyo po, sabi ko nga kanina, hindi pa umuulan ng panahon na yun. Talagang tagtuyo, pero sumunod pa rin yung babae. Pangalawa po, makita po natin doon, na kung paano yung kanilang pananampalataya, no? Noong panahon na yun, makita natin na yung babae ay huling hapon. Sabi nga ni Elias, bago ka umalis, baka pwede mo muna akong ipagluto ng pagkain. Yun po yung sinabi sa banal na sulatan. Sabi ngayon ng babae, batid po ng Panginoon Diyos na ang pagkain namin ngayon ay ito ay huling hapunan na namin. At pagkatapos nito ay mamamatay na kami. Pero yung pananampalataya ni Elias, grabe, sabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Kapag sinunod mo ako, yung lagayan mo sa napayan, ay yung lagayan mo ng langis, hindi na ito matutuyuan. At yung lagayan mo ng trigo, ay hindi ito mauubusan. Anong ginawa ng babae? Sumunod siya, ipinagluto niya si Elias. Pangatlo mga kapatid, makita mo natin, bagamat satisfaction ito na ang pagsunod at yung pananampalataya, ikiplano yun sa pagbibigay, ay napakahirap. Kasi kung ako, o kaya kung kahit sino sa atin, lalo na kung huling hapunan natin, huling hapunan na, at tayo ay may mga anak pa, no? Mayroon pa tayo, itong babae po ito, mayroon po itong anak. Sabi niya nga kanina, yung pagkain na iluluto ko ngayon, ito yung huling hapunan namin. At pagkatapos nito ay mamamatay na kami. Pero hindi nag-alinglangan yung babae na magbigay. Bakit? Kasi yung tiwala niya sa salita ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, huwag ka mag-alala. No? Huwag ka mag-alala, hindi na matutuyuan ng yung langis at hindi na mauubusan ng pagkain yung lagayan mo. Kaya nung nangyari na yun, nung sinunod ng babae, sino na po ang nag-reply? Sino po nag-reply? Doon nagbigay ang babae, hindi na po si Elias. Ang nag-reply sa kanya at ang nag-gumanti sa kanya, sino po? Yung Panginoon Diyos. Tinubad ng Panginoon Diyos yung kanyang sinabi, yung kanyang pangako, na yung langis, hindi na mauubusan, hindi na matutuyuan. Tayo mga kapatid, bilang mananampalataya, sa oras na ito, ang nais ng ating Panginoon Diyos, mayroon tayong bukal na puso sa pagbibigay sa ating Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang sino mang magbibigay na mula sa kanyang puso, sabi niya, hindi na matutuyuan, hindi na mauubusan. Amen po ba? Ang lahat po ba rito ay handa magbigay para sa Panginoon? Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na ba makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat kung paano unang linggo ng December, ang buhay at kalakasan ito ay kaloob niyo sa amin. Blessing niyo po niyo sa amin. Salamat sapagkat ang lahat-lahat ay galing sa iyo, Ama. Wala kami kung ikaw ay wala, Ama. Subalit, ayon sa iyong dakilang pag-ibig, nariyan ka, lagi niyo pong binibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, nais naming nagbigay. Hindi lamang ang dala-dala naming handog,
kundi nais namin ihandog ang aming mga puso upang kami ay maging tapat na magbibigay ang tapat na iyong mga lingkod, Ama. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Good morning po. Bigyan po natin ng clap offering ang Panginoon. Are you blessed this morning? Amen. So Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Ngayong araw po na ito, I want to talk about the principle of personal vision. Ano po? And ang text po na ating pag-uusapan ay mula doon sa selected text po ito from Habakkuk chapter 2 verse 2, Proverbs 29 verse 18, and 1 Corinthians chapter 12 verse 21. Let's read on. Habakkuk chapter 2 verse 2, ang sabi ng Bible, "And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so that the runner may read it." Proverbs chapter 29 verse 18, it says, "Where there is no vision, the people perish, but happy is he who keeps the law." And 1 Corinthians chapter 12 verse 27, it says, "Now you are the body of Christ and individually members of it." Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po for bringing us here together as your family. Today, Father God, we want you to speak to us personally, O God. Magsalita kayo sa amin, Panginoon. Your Holy Spirit may your Holy Spirit continue to convict our hearts of the things that we need to be convicted, O God, through your words. Panginoon, wala pong saysay ang aming pakikinig ng mensahe kung wala conviction ng Holy Spirit sa amin. Kaya po, Lord, sa oras na ito, inihiling po namin ang Holy Spirit mismo ang siyang mangusap at magdala sa puso namin ninyo o sa puso ninyo. Dalhin niyo po kami, Lord, doon sa kalooban mo. At masunod, Panginoon, hindi ang kagustuhan namin, kundi ang leading mo, ang kalooban mo para sa amin. Lord, salamat sa oras na ito. Ito ang aming prayers in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Every New Year, mga kapatid, halos pare-pareho ang tanong natin sa isa't isa. Di ba? Anong New Year's resolution mo? Anong plano mo this year? Anong dream mo? May vision ka ba sa buhay mo? Meron ka bang dream para sa buhay mo? Well, magaganda pong tanong yan. Amen po ba? All those questions are beautiful, but notice, lahat personal. Lahat self-focus. Bihira po yung nagtanong nito, ano ang personal vision ko para sa church na ito ngayong taong ito? Have you ever asked that question? Ano ba ang personal vision ko? What is my dream for my local church? Ano ba ang pangarap ko para sa iglesyang ito na kinaroroonan ko, na pinagdalhan ng Diyos sa akin? Maraming Kristiyano po faithful sa attendance. Maraming Kristiyano po na faithful when it comes to prayers. Faithful pagdating sa pakikinig. Pero hindi po involved sa vision. Yun ang problema. Faithful sa attendance, faithful sa panalangin, faithful sa pakikinig ng Word of God, pero walang involvement sa vision ng church. They love the church, but they don't see themselves as part of what God is building. You know, as we enter a new year, mga kapatid, God is not only giving us a new calendar. He's calling us to have clearer spiritual sight. Sabi ng Proverbs, very clear, where there is no vision, people perish. And this is very true, mga kapatid. Hindi po sinabi ng Biblia na where there is no activity, hindi po sinabi ng Biblia na where there is no talent, hindi po. Ang sabi ng Bible, where there is no vision, ang mga tao ay napapahamak. And it's very true even in practical life. Kapag ang isang kabataan walang pangarap, mapapahamak yan. Kaya usually mga bata pa lang, we ask them, what's your dream? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo paglaki mo? Tama po? Iba-iba na sagot ng mga bata. Meron gusto maging teacher, maging engineer. Meron gusto maging doktor.
Meron gusto maging contractor. Sino po rito ang gusto maging contractor? Wala. I mean, iba-iba ng dream ang mga tao. Why? Because dreams or vision are very important. Kapag ka ang bata, walang pangarap, walang patutunguhan, mapapahamak. And so, sabi ng Bible, hindi sinabing when there is no activity, where there is no talent, sabi, where there is no vision, people perish. And the same thing in the church. Kapag wala kang pangarap sa local church na ito, or hindi ka kabahagi ng pangarap ng church na ito, mapapahamak ang tao. Baka kasama ka doon. The church grows when every member carries the personal vision aligned with God's purpose. So ang tanong po ay ito, what happens when every believer carries a personal vision for God's church? 3 things that I want you to keep in mind, and this is number 1. The church moves with unity. The church moves with unity. Going back to Habakkuk chapter 2 verse 2, it says there, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. Vision, mga kapatid, creates direction, and direction produces unity. Kapag meron pong pangarap, it produce what we call direction. Nakikita mo kung saan ka pupunta. At kapag nakikita mo kung saan pupunta, nagkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa. That's why God instructed Habakkuk not just to receive the vision, but to write it and make it plain. Why? Because unclear vision produces confusion, but clear vision produces coordinated movement. Nagiging coordinated ang kilos, nagkakaroon ng pagkakaisa sa kilos at galaw kapag alam natin at naandoon tayo sa iisang pinapangarap po natin. You cannot run together if you are running toward different direction. The other day, nagbakasyon po kami sa Bataan. And we have this chance na dumalaw doon sa Limay, Bataan, ano tawag doon? Parang recreational area. Parang seaside. And there was a what we call a place kung saan merong bumping car. No? Yung aking mga anak, kasama ng kanilang mga pinsan, sila po ay nakapag-isip na sumakay ng bumping car. And I was in a certain shed, looking far beyond, doon sa kanilang inalalagyan, at habang tinitignan ko po sila, sa isip ko, if they will just go on the same direction, hindi masasayang yung binayad nila. Okay? Kung sila po ay isang direction lang, ang pupuntahan o ang kanilang iikutan, hindi masasayang. Pero ito po ang nangyari. Nakita ko po yung mga anak ko at yung pinsan po nila as they rode that bumping car at that night. Kanya-kanya po sila ng direksyon, and so ang resulta, nagkakabanggaan po sila. Sabi ko nga, bumping cars runs in a different directions, goes nowhere. Wala po silang pinatunguhan, kundi sila po ay nagbanggaan. Meaning mga kapatid, kapag hindi malinaw sa iyo yung vision, when vision is not clear, sigurado may pupunta ng kaliwa, may pupunta ng pakanan, may nakatayo lang sa isang gilid at hindi nakikiisa sa gawain. But when the vision is clear, kapag maliwanag sa iyo kung ano yung dream ng Lord, kung ano po yung pinapangarap natin para sa local church na kinabibilangan po natin, alam ng bawat isa kung saan siya pupunta, alam ng bawat isa kung bakit siya kasama, at alam ng bawat isa kung bakit siya kinakailangan makibahagi. Nagkakaroon ng unity, mga kapatid. Unity is not force. It is the natural result of shared direction. Hindi po ito pinipilit yung pagkakaisa. Unity does not mean same role, but same direction. Marami po kasi nag-aakala na pag sinabing unity, kailangan pare-pareho. Lahat pare-pareho ng ginagawa. Hindi po eh. Ang unity po sa Bible is alignment, hindi uniformity. Remember, hindi lahat kamay, hindi lahat paa, hindi lahat bibig. But everyone moves towards the same vision. Kapag malinaw sa atin
bilang members ng Church of Christ, ang vision ng church na ito, hindi po tayo mag-aagawa ng posisyon, hindi po tayo magkukumparahan ng ministry, bakit yung sa kanya ganito, bakit ganito yung sa akin, hindi po. Hindi po tayo tatayo lang sa isang gilid, hindi po. Hindi tayo magkakanya-kanya ng proyekto, hindi po. Because we are going to same direction because we have one vision. Kasi alam ng bawat isa, may parte ako sa ginagawa ng Diyos sa church na ito. Look at Nehemiah chapter 2 and chapter 4. Makikita niyo po chapter 2 hanggang chapter 4. Malinaw po ang vision po ni Nehemiah. Ano po yung vision po? Let us rebuild the wall. That's the vision. At dahil maliwanag yung vision, may nagtayo, may nagbantay, may nagdala ng materyales, may nag-lead ng pamilya. And so doon sa Nehemiah chapter 4 verse 6, makikita natin doon. So sabi po daw, we rebuilt the wall. For the people had a mind to work. Pansinin niyo po. Pansinin niyo to. Hindi sinabing the leaders had a mind to work. Hindi po. Hindi rin po sinabi diyan, the skilled workers had the mind to work. Hindi po. Ang sabi po diyan, the people. Sabi po diyan, for the people had a mind to work. The people. Hindi iilan, hindi ko konti, kundi yung lahat. Unity was not accidental. It was the result of a shared vision. And that's why here at Church of Christ San Pedro, we consistently share the vision. And the vision is what? Connect people to God and to one another. Alam niyo ang sabi ng isang scientific insight, na po, alignment produces strength. Sa neuroscience, the brain controls the body through neural pathways. When these signals are aligned, movement is smooth and powerful. Pero kapag ka po yung signal ay scattered, the body becomes dysfunctional. And this is why yung mga stroke victims lose coordination. Pag meron po din ang tawag na mixed signals sa katawan po natin, nanghihina yung ating katawan. The body still has parts, but without alignment, there is no power. Andyan pa yung kamay, andyan pa yung paa, andyan pa yung bibig, andyan yung mata, pero pagka wala sa alignment, ay sigurado yan mga kapatid, hindi kikilos na maayos yan. The same is true in our church. When vision is unclear, ministry overlaps. Energy is wasted. People get hurt and tired. But when vision is clear, strength increases, cooperation becomes natural, and unity becomes visible. So mga kapatid, as we step into a new year, unity will not come by meetings. Unity will not come by having more announcements, more rules. No. Unity comes when every believers understand the visions and sees their place in it. Ang question ko po ay ito. You have to ask yourself this morning, naka-align ba ang ginagawa ko sa vision ng church? Tanungin mo nga yung katabi mo. Naka-align ka ba sa vision ng church? Pakitanong mo. Yeah. You ask yourself. You ask your seatmate. The second is, ask yourself, am I helping the church move forward or just staying busy? Ako ba tumutulong para nasa ganon, umusad yung iglesia ng Panginoon na kinabibilangan ko o busy lang ako? Busy lang ako, wala akong part, wala akong ginagawa. The third thing that you have to ask yourself is, do I know where God wants me to serve this year? Alam ko ba kung saan ginugusto ng Diyos na ako ay maglingkod? This year mga kapatid, don't just attend. Align mga kapatid. Because alignment brings unity. This year mga kapatid, don't compete. Instead, cooperate. We are building one work, not personal kingdoms. We're not building personal kingdoms here. This is the kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen? And all glory and honor and all our works dedicated to Him alone. Walang akin, walang iyo. Kay Jesus lang. Sabi mo nga sa katabi mo, walang akin, walang iyo. Kay Jesus lang. Palakpakan natin si Jesus. And don't wait
mga kapatid. Huwag po kayong nag-standby lang. Huwag po kayong naghihintay lang. No! Maki-participate po kayo. Maki-bahagi po kayo. Unity grows when everyone moves. Unity grows when everyone moves. So why not say this little prayer right now? Lord, make the vision clear to me and show me my place in your word. Pwede ba natin sabihin yan with all of our heart this morning? Come on, everybody. Sabihin natin itong little prayer na to. Lord, sige po. Amen. When the church moves with unity, it doesn't just stay organized. Lumalago ito na may layunin. It grows with purpose. Which brings us to the second point. Again, what happens when every believer carries personal vision for God's church? This is the second. The church grows with purpose. Lumalago ang iglesia na may layunin. That's why going back to sa Proverbs chapter 29 verse 18, sabi po dyan, where there is no vision, people perish. We have to understand na habang lumalago ang iglesia, habang lumalago po tayo rito, nakikita natin yung sole purpose. At ang sole purpose po ng church kung bakit nandito to ay para mag-reach out ng wala pa sa Panginoon. Amen? We have to focus on the one. Sometimes, ang focus po natin ay 99. There's nothing wrong with fellowship, kababaihan, kalalakihan, convention. There's nothing wrong with those activities. Pero itong tanong ko, ang focus ba natin yung 99? Going back to Jesus' example, ang focus niya yung the one. He left the 99 and find the one. Itong year na to mga kapatid, ang focus mo natin is more on fellowship, more on gatherings po natin, without the goal, without the purpose of reaching out the lost. Mga kapatid, people perish. Ang mga tao mapapahamak kung wala tayong vision na tinataglay na i-connect ang tao sa Diyos at sa isa't isa. Vision gives meaning to growth. Nagkakaroon ng dahilan ang paglago kapag meron pong tinatawag na pangarap. Merong vision. The Bible does not say where there is no church, people perish. Hindi po. Hindi po sinabi na where there is no activity, people perish. Hindi po. Sabi po ay where there is no vision. People don't drift away because there is no visible schedule. Hindi po. They drift away because they don't see where they are going. Bakit ang mga tao nawawala? It's because hindi nila alam kung saan sila pupunta. Growth without vision becomes random, becomes shallow, become unstable. But growth with vision is intentional, it is healthy and God-directed. Vision does not just attract people, it anchors them, mga kapatid. And habang ang mga tao ay, sabi nga, naroon, makakapanatili doon sa vision na yon. Habang ang tao ay nananatili doon, nakikita niya po yung purpose. And purpose transforms routine into what we call calling. Alam niyo, maraming Kristiyano, faithful sa attendance, active sa programs, as I have said, fellowship dito, fellowship doon, fellowship dyan, convention dito, convention doon. Pero ito ang tanong, at the end, ano resulta? Di ba ang resulta pagod and unmotivated? Why? Because activity without purpose leads to burnout. Bakit maraming mga Kristiyano na-burnout? Kasi hindi nila nakikita yung purpose. Bakit maraming mga Kristiyano na-burnout sa church? Because hindi po nila nakikita yung purpose kung bakit sila part ng church. Hindi nila nakikita kung bakit naandyan ang church. And I'm telling you this morning, we're here because we have that vision. Connect people to God and to one another. Huwag tayo mawawala doon. Because pag nawala po tayo doon, sigurado po, maraming tao mapapahamak. Activity without purpose leads to burnout. At the end, kasama tayo sa mababurnout. Kapag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo, madaling mainis. Hindi mo kasi alam kung ano yung ginagawa eh. Di ba?
Madaling mawala ng gana. Wala na akong gana. Bakit? Ba't wala ka ng gana? Hindi mo alam yung purpose? Hindi mo nakikita yung purpose, yung vision na yun kung bakit binigay ng Lord? Merong iba po sumusuko. I give up. Ayoko na. Bakit ka sumuko? Kasi hindi mo makita yung purpose kung bakit ka narito. But when you know, kapag alam mo yung purpose, nakikita mo yung vision na nakikita ko, nakikita ng mga leaders, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos dito. Sasabihin mo yun eh, I can see the vision of this church. I'm part of this vision at alam ko kung bakit ako narito at ginawa akong bahagi ng Diyos sa bagay na ito. Yun ang mga kapatid, even small task na ibibigay sa atin, it becomes sacred kapag nakikita po natin yung purpose kung bakit tayo nilagay dito ng Lord. Purpose turns obligation into what we call devotion. Tignan niyo po si Jesus. At yung kanyang, sabi nga, purpose-driven disciples. Jesus lived with absolute clarity of purpose. Ano purpose? Luke 19:10. Ano po sinabi po doon? The Son of Man. Come on, read with me. Come on, everybody. The Son of Man came to seek and to save the lost. Nakita niyo po yung purpose? Bakit daw po napunta ang anak ng Diyos dito? Upang hanapin at iligtas ang nawawala. Maliwanag ang purpose na yon. Maliwanag yung vision ni Jesus na yon. Maliwanag po. Maliwanag yung purpose ng vision na yon. Because of that clarity, mga kapatid, fishermen left their nets. Tax collectors left their tables. And even ordinary men embraced extraordinary calling. They did not follow Jesus because life became easier. No. But because life became meaningful. Mas naging makahulugan ang buhay nila nung sumunod sila kay Jesus. Ito ang tanong ko. Especially sa mga panauhin po natin. Have you find the meaning of your life? Kasi kung hindi mo matagpuan yung meaning ng buhay mo, wala ka pa kay Jesus. Pero dito makikita ko natin, lahat ng sumunod kay Jesus, hindi dahil yumaman sila, hindi dahil naging maganda ang buhay nila. No. They follow Jesus because they find their life so meaningful na kaya po nilang iwanan ng lahat. Sumunod lang kay Jesus. Look at Peter, mga kapatid. Peter knew his purpose. Alam niya yung purpose ng buhay niya. Kaya po, failure did not end his calling. Ano ba failure ni Peter? Unang-una po yung kanyang ugali. Ano ba ugali niya? Mainitin ang correct, mainitin ang ulo. Sino po dito ang mga Peter? Mga Peter. Ayan. Mag-usap tayo mamaya ha. Hindi ba? I mean, come to think of it. Yung po bang pagiging mainitin ang ulo niya, huminto doon at hindi po natuloy yung calling niya? No! Ano pa ang failure po niya? Di po ba ilang beses po? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Ito po ang tanong. Yung po bang failure na yun, nagpahinto sa calling niya? No! Because nakita po niya yung purpose ng Panginoon. Hindi po niya sinabi na, ay, ayoko na kasi mainitin ang ulo ko. Pangalawa, 3 beses ko tinatwa ang Panginoon ayoko na lang. Hindi po. Nung nirestore siya ng Panginoon, nakita niya po yung purpose ng calling niya. Failure did not end his calling. Weakness did not disqualify him. Same is true with us at church, mga kapatid. Any weakness or downfall will never stop us. Amen? Because we know our purpose and that purpose sustain the growth of the church. Tatanda po natin, growth followed purpose, not the other way around. Alam niyo sa psychology and behavioral science, people don't quit when things are hard. They quit when meaning is lost. Ang mga tao, hindi sila nagkukwit dahil mahirap ang buhay. Hindi po. Pag nakita po nila na wala ng layunin, doon sila nagkukwit. Kaya may mga tao pong winawakasan yung buhay po nila. People don't quit when things are hard. They quit when the meaning is lost. This is why athletes endure pain for a goal. Tama? For a goal.
Students endure pressure for a dream. Mahirap ba mag-aaral, mga young people? Come on, tell me. Mga young people, madali ba mag-aaral o mahirap? Mahirap. Di ba? Pero bakit sila nag-endure ng hirap? For a dream. Parents sacrifice a lot sa buhay po nila for their children. Lahat ng sakripisyo ginagawa ng magulang. Why? Para sa anak. And church keeps on to reach out the lost. Meaning, purpose fuels endurance. This new year, mga kapatid, ask yourself honestly, why I am planted in this church? Tanungin mo sarili mo, ngayong umagang ito, bakit ka itinanim ng Diyos sa Church of Christ San Pedro? Bakit? What burden God has placed in my heart? Anong nilalagay ng Diyos sa puso ko? And what problem do I feel responsible to help solve? A church growth is not just more people in seats, mga kapatid, bigger numbers on paper, hindi po. Through growth is more people living out God's purpose together. So discover your whys. Okay, yung mga bakit. Ask God to reveal your purpose. Kung bakit kayo dinala ng Diyos dito. Sometimes, nakakalungkot, nakikita natin yung iba, pero hindi natin makita yung sarili natin dito. Kaya kung minsan yung passion natin doon sa local church natin, hindi ganun kalalim. Alam bakit? Sa iba ka nakatingin eh. Bakit meron iba pupunta ng ibang church? Samantalang dito sila tinawag ng Diyos. Because hindi po nila nakikita yung sarili nila as part. At yun, malungkot. As part of this church. Now, this year, loobin ng Diyos, sana makita mo bakit ka narito. And then, tuloy-tuloy na yun eh. Pag nakita mo kung bakit kayo tinanim ng Diyos sa Church of Christ San Pedro, makikita mo yung mga gifts na pwede mong ibahagi at magamit ka ng Panginoon, and then, you can commit beyond convenience. Purpose grows when faithfulness is tested. Kaya kung nung nakaraang taon natin, 2025, hindi ka naging ganon ka-committed dahil hindi mo makita yung purpose mo as part. Bakit ka tinanim ng Diyos dito? This year, sabihin mo, Lord, tinawag mo pala ako sa Church of Christ San Pedro. Dito mo pala ako tinanim. Gamitin mo ako. Sabihin nyo nga po yun, gamitin mo ako, Lord. Palakpakan natin si Lord. Are you blessed this morning? Maganda po, and this is the last. The final truth, what happens when every believer carries a personal vision for God's church? This is the third. The church advances with power. Yun ang maganda. No, 1 Corinthians chapter 12 verse 27 says, now you are the body of Christ and individually members of it. Diba? Power flows when every part functions. Yung pong lakas, yung kapangyarihan po ay dumadaloy ng gusto kapag bawat bahagi ay kumikilos. Amen? Now, kapag merong part na hindi gumagalaw, the body becomes weak. Isang member lang ng Church of Christ San Pedro, ang hindi mag-function, hindi niya gawin yung part niya bilang part ng church na ito, sigurado po, it will weaken the body. Power becomes limited. Movement slows down. Ang kapangyarihan po ng body of Christ o ng church ni Lord, hindi po nakasalalay sa pastor, hindi po. Hindi po nakasalalay sa worship leader, hindi po. Hindi po nakasalalay sa mga elders, hindi po. It flows through every member who uses their gifts. Akala niyo po yung kapangyarihan Diyos na magamit sa pastor lang, hindi po. Sa worship leader lang, hindi po. Sa mga elders lang, hindi po. Sa ating lahat. At kung ang bawat bahagi ay kumikilos at gumagalaw, ang church ay nagiging powerful. Kasi lahat tayo nagpapagamit.
Maraming tao ang iniisip ang power ng church nasa pastor, nasa ministro, nasa diakono, nasa mga elders. Di po, o nasa program. Siguro kung maganda program namin, siguro marami kaming seminar, siguro kung marami kaming ganito, ang lakas siguro ng church. Hindi po, wala po doon eh. Ang power po nasa bawat isa sa atin kung, mga kapatid, kung magpapagamit tayo dahil nakita natin yung vision at ang church ay lalago na may layunin at part ka noon. Ang tunay na power ng church, distributed. Kung ang kamay titigil sa pagtulong, naapektuhan ang buong katawan. Kung ang paa titigil sa paggalaw, nahihirapan ang buong katawan. Kung ang mata po ay hindi nagbabantay, nasasayang ang proteksyon. Meaning, ang bawat bahagi may gawaing espesyal. At bawat member ng church dito, sa Church of Christ San Pedro, may gawain kang espesyal galing kay Lord. Amen po ba? Ang tanong lang, ginagawa mo ba? Bawat bahagi may gawain espesyal. Going back doon sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, sa early church, everyone prayed, everyone shared, everyone served. Anong result? The Lord added to their number daily those who were being saved. Araw-araw may naliligtas. Why? Dahil pare-pareho ba sila ng ginagawa? Hindi ho. Pare-pareho po silang naglilingkod. Tandaan niyo po, walang solo ministry. Walang solo ministry. Walang glory hugs or bida-bida. Walang bida-bida po. Isa lang bida rito. Sino po? Tama po. And walang spectator, only believers. Nakaupo ka lang and you're just expecting something at pag hindi nangyayari yung ine-expect mo, lilipat ka. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun tama. Huwag kang lilipat. Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi tama yun. Huwag kang lumipat. Hindi. Hindi masiserve ng Lord yung purpose niya sa buhay mo dito. The full involvement of every member produce miraculous growth and impact. That's why Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 12. Makita niyo po, hands cannot say to the feet, I don't need you. Neither eyes cannot say to the ears, I don't care about you. Every member is vital for function, for full function of the body. Power is not in isolation. It flows through connection and cooperation. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit parang ang hina ng paglago ng Church of Christ? I mean, as a whole, parang hindi ba bagal? Ikaw mismo hindi ka nakikibahagi. Ikaw mismo hindi ka kumikilos ayon doon sa vision na binigay ng Lord. Remember, power is not in isolation. It flows through connection and cooperation. Alam niyo po yung electricity? Current flows in a complete circuit. Tama po? Tanggalin mo yung connection, power stops. Parang ito po. Bakit po tayo may kuryente ngayon? Bakit meron tayong nagagamit ng mga instrumento na kasaksak sa mga kuryente? It's because, mga kapatid, we are connected to the current flow that is what we call complete circuit ng kuryente. Kaya mula doon sa Meralco, papasok po dito sa atin. Pero subukin mo po isa lang ang ma-disconnect doon, may ma-apekto na yan. The same thing sa church. Isa lang ang hindi mag-function. Sigurado, apektado tayo lahat. Itong 2026, wala ka bang pangarap na, alam mo yun, maging part ng church? O mas gusto mo, part ka ng iba? Ba, hindi naman kita pipigilan. Kung talagang doon mo nakikita, sige, go. Pero kung ako tatanungin mo, bakit ka dito dinala ng Diyos of all the Christian churches sa paligid mo? Bakit ka dito dinala? Hindi mo ba na itatanong yun? Bakit dito ka tumanggap? Bakit dito ka nabaptisman? Bakit ako naging pastor mo? Bakit yan ang kapatiran mo? Bakit ito ang pamilyang pinagdalan sa iyo ng Diyos? Hindi mo ba nakikita yung purpose na yun?
Hindi mo pa rin tatanong sa sarili mo, bakit? And kung nakikita mo yung purpose, ang tanong ko naman, anong ginagawa mo? Mga kapatid, always remember, disconnected members, kapag disconnected yung members sa church, nagiging powerless yung church. Pag connected, at nandun yung mga functioning members, mga kapatid, nare-reach natin yung maximum impact ng church sa community. Parang ganito po, unity plus purpose plus active participation equals spiritual current that flows. Yan po yung resulta niya. So this moment, mga kapatid, ask yourself, am I just as a spectator or am I a functioning part of the church? Ako ba na andito, nag-expect lang? O ako ba ay functioning member ng church na ito? May ginagawa ba ako? A second is, ask yourself, am I holding back my gifts? Or am I releasing them for the kingdom and for God's glory? Nagpapagamit ba ako? Yung talent ko ba pinagagamit ko? And lastly, where is God calling me to step in and activate His power? Remember, mga kapatid, you are not optional. You are essential. As member of the church, you are not optional. You are essential part of this church. And your involvement determines how much God's power is released through this church. So here's my challenge to all of us. Step into God-given assignment. Step into God-given assignment. Don't wait to be asked. Act on God's calling. May panawagan ng Diyos sa iyo, then act on it, mga kapatid. The second is this. Use your gifts consistently. Huwag po yung ningas kugon. Alam niyo po yung ningas kugon? Sino po dito nakakalam noon? Alam niyo po ba yung kugon? Yung kugon po ay uri ng damo na pag sinindihan mo, sa una po, napakalakas ng liyab. And then maya-maya mamamatay. Ginamit po yung salitang yan para sa ugali natin mga Pilipino. Ang mga Pilipino daw po ay ningas kugon. Sana hindi ugali ng Kristiyano yon. Na January masipag, February masipag, unti-unting namamatay ng March, unti-unting namamatay ng April, May hindi mo na nakita, June nawala, July nawala, August, September, November, December active na naman. Sana hindi ganun. Hindi yun ang gusto ni Lord para sa iyo. Napakababaw nun. Hindi po yun ang gusto ng Lord sa iyo. Hindi po. Ang gusto ng Lord, ano po, is your commitment. Commitment na kung saan hindi lang sa simula, kundi hanggang wakas. Hanggang wakas, mga kapatid. Commit to the body of Christ. Commit to the church of Christ. Your faithfulness amplifies the church power. Nagiging mabisa ang mga pangyarihan ang iglesia ng Panginoon kasi you participate, you involve. Ginamit mo yung gifts mo. At maniwala ka sa akin, hindi mo pagsisisihan yan. Hindi mo pagsisisihan. Nothing is wasted. Wala pong sayang kapag ginamit mo kay Lord. Pastor, ito lang po ang kaya ko. Hindi po naghahanap si Lord nang wala sa iyo. Ang hinahanap ni Lord yung nasa iyo. Hindi ka magagamit ni Lord kung ang hinahanap mo ay yung wala sa iyo. Start with what you have, mga kapatid. Kung ano ang meron ka, kung ano ang kaya mo, yun ang gawin mo to serve the Lord and to serve His church. Because you're part of this church, mga kapatid. Again, maging faithful ka sa Lord and sa church. When every member carries a personal vision, three things. One, the church moves with unity. Two, the church grows with purpose. And three, the church advances with power. This is God's principle of personal vision, mga kapatid. Every member involved, every member active, and every member essential. You are not optional, mga kapatid. You are essential. And let us pray.
Let us come to the Lord right now. Heavenly Father, Ikaw po ang nagtayo, Panginoon, ng church through your Son Jesus Christ, O God. Panginoong Jesus, inilagay mo po kami sa iyong iglesia, sa iyong kaharian. At yun po ay hindi aksidente. Talaga pong sinadya mo po kaming ilagay sa iglesyang ito because meron po kayong layunin. Maliwanag po ang sinabi mo sa iyong salita. Ang mga tao ay nangangapahamak dahil wala pong pangarap. I pray, Lord, na kami po bilang individual na bahagi, Panginoon, ng Church of Christ San Pedro, makita po namin, Lord, yung pangarap mo para sa church na ito, yung vision mo, that we connect people to you and to one another. Lord, wag lang namin ito i-recite. Wag lang namin ito makita, Panginoon. Wag lang namin ito mabasa. Kundi ito, Panginoon, ay maisapuso at maisabuhay namin. Hawak namin ngayon, Panginoon, ang aming mga pangarap, mga nais namin gawin para sa church na ito na pinaglagyan mo sa amin. Lord, tulungan mo po kami in the name of Jesus na maisakatuparan namin ang mga pangarap na ito. Salamat po, O Diyos, that even our visitors right now participated in this activity, O God. I pray, Lord, na itong church mo na ito ay magiging mapagpatuloy, Panginoon, sa buong isang taong ito, Lord. Mas marami pa kaming kaluluwa na maaabot at mahihikayat at madadala sa iyong paanan. Salamat po, O Diyos, because your church is unstoppable, O God. Continue to be with us and work in us, O Lord. Work through us, O Lord. Empower your church, O Lord. Sa iyo po ito, Lord. And all glory and honor and worship belongs to you, O Lord. Salamat po. In the name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat tayo po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sa oras po ito, pwede na po natin ipasa pakaliwa. Pakanan or pakaliwa po yung inyong mga papel at pakikuha na lamang po ng ating mga Sunday school teacher. Huwag nyo na po masyadong tiklupin. Ayan. Anyway, kami pong mga officers and pastors ng church ay amin po yung i-grouping sa babasahin. Once again, maraming salamat. We may be seated now. Pwede ba natin bigyan ng malakas na clap offering ang Panginoon this morning? Come on, yung mas malakas pa dyan. Hallelujah. Tayo po ito kayo. At tayo po magpuri sa Panginoon. Jesus.
Father, patuloy kaming magpupuri po sa inyo kapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Lord, maraming salamat sa mga ito po ay muli kami ay iyong ingatan upang patuloy na magpupuri sa inyo, sumasamba at patuloy na humihingi ng ang iyong kapatawaran, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa umagang ito. At tunay, Panginoon, na kami ay bilang mga part ng Iglesia ng iyong Panginoon ay magkaroon kami ng commitment na gawin ang iyong kalooban na mapalago ang iyong Iglesia at magamit kami, Panginoon, na hanapin ang mga hindi pa nakakilala sa iyo upang sila naman po ay maligtas. Panginoon, maraming salamat sa nagdaang taon, 2025, na patuloy na kami iniingat, Panginoon, na despite all the challenges, all the trials, ay hindi mo kami iniwanan, Panginoon. Pagkos ay naging mabuti kami at naging lalo bang lumakas ang aming pananampalataya sa iyo. At ngayong taong 2026, Panginoon, kami ay tulungan mo kami, Panginoon, na matupad ang aming mga bithin, ang aming mga goals, mga vision, lalo lang na maging focus po sa iyo, na ikaw lang namin ang aming pag-ibig. Because we stand by your word that we must seek first your kingdom and your righteousness upang ang lahat na ito ay may dagdag sa ating buhay. Kaya sa patuloy na aming pagsamba po sa inyo, pangunahan mo kami, Panginoon, lead us upang may sagawa namin ang aming mga goals, ang aming mga visions. Guard our hearts, Father God, upang demonyo ay hindi na mag-ahari sa akin kundi ang iyong kapanginoon lang. And use us, Panginoon, gamitin mo ang bawat sa akin. Because every member is a disciple. Kami ay disciples, Panginoon. At gawin namin ito upang mas marami pang mga maakay namin sa iyong iglesia. At sa aming pagkasamantala pag-iwa-iwalay ay patuloy mo kami ingatan, Panginoon, ang aming mga plano gawin sa araw na ito ay aming i-compromise sa iyo upang ito ay aming matupad at mapagtagumpay. Maraming salamat at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At nagdating po natin ang pagpapala ng aming Panginoon. Naway pagpaloob ng Diyos, Ama ng Panginoong Kristo, sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalagit ng pananampalataya. Ang pagpapala naman ng Diyos ay sumasa inyo lahat sa inyo na pag-ibig na walang bali sa ating